Ang una ko pong trabaho sa buong buhay ko, ako'y isang religion teacher sa isang school. Ang pinahawak sa akin ay 4th year high school students. Ang ginawa ko, dahil ako naman ay walang education units, pero tinanggap nila ako to teach religion, what I did was beyond teaching. I just gave more time, more effort to reach out to my students. Ganito ang ginagawa ko. Hindi nila ito alam, hindi ko sinasabi sa kanila. Baka kung nanonood ka ngayon o nandito ka, malalaman mo na today. Pauwi ako ng bahay, bago ako mag-tricycle, hindi pa ako marunong magmotor noon, no? Tricycle. Maglalakad ako papunta sa sakay ng tricycle, pauwi ng bahay, galing doon sa trabaho ko. Dumadaan ako every day, Monday to Friday, sa Adoration Chapel. At alam niyo ba, araw-araw, dala ko yung class record ko. Pupunta ako doon, luluhod kay Lord, tapos mamaya, petitions na. Alam niyo, binubuksan ko yung class record at iniisa-isa ko yung pangalan ng mga estudyante ko. I was praying for them. Babanggitin ko lahat. Pangalan nila. Tapos sabihin ko, Lord, i-bless nyo to. Pag alam ko yung problema nila, binabanggit ko kay Lord. Lord, magkaaway sila sa bahay, paki-bless. Ganon. Hindi ko na class record dala ko Hindi ko tinitingnan yung grades. Madidismaya ka eh. No, dahil baksak. Ano ba to? No? So, araw-araw, Monday to Friday, without me telling them. And you know what happened to me? Prayer is so powerful. It changes you. It made me love them more. Paano? Pagkatapos ko sila turuan, hinihila ko yung mga estudyante kong iba yung itsura at sinasabi ko, may problema ka ba? Ba't ganyan ang mukha mo? Ay, naku, iiyak. Yung iba nakikita ko, absent, pupunta ako sa bahay. Ganon. I was giving time. It was so expensive. But I was doing it, loving them. After doing that for many months, something crazy happened in the school. Nandoon ako after lunch, nagstay ako sa faculty room kasi ang class ko, second class after lunch. May tumatakbo pababang isang advisor ng 4th year at sabing ganyan, grabe nangyari sa taas, umakyat kayo. Akyat kami. Alam niyo, pag akyat namin, yung mga estudyante, nakaganon, nakaupo lahat sila sa upuan nila. Pero pag tinignan mo yung classroom, mahugulat ka. They wrecked the whole room. Gusto ko imagine nyo na sinira ho nila lahat. Except yung electric fan na nakadikit sa kisame na umiikot na ganon, hindi nila kinuha yun at binaba. Lahat ho sira. Lahat ng lamesa nila, chinap nilang ganyan. Yung lamesa, sira. Basag yung mga salamin sa gilid. Yung blackboard, binutas nila, sinira nila yung nasa likod at nagbabasaan sila sa kabilang classroom. May mga basang tubig doon. So kami, anong nangyari dito? Naku, galit na galit yung advisor, umiiyak. Umamin kayo, sino may gawa nito? Walang gustong umamin. Tapos pumasok ngayon yung principal. Pinaalis kami mga teachers. Tapos yung principal, kinuwento sa amin, galit na galit sa kanila. At tinakot sila. Lahat kayo, hindi kayo gagraduate. Pag hindi kayo nagsabi ko sinong gumawa nito, walang nagsalita. Talagang solid sila. Walang magsasalita. Talagang tahimik. Umiiyak na sa galit yung principal. Yung discipline officer, galit na galit. Wala. After 1 hour of convincing them, threatening them to say nothing. Tapos bumaba itong principal at yung discipline officer sa faculty room, lumapit sa akin at sabi sa akin, ayaw umamin. Ikaw naman, magpaamin sa kanila. Tayo ako, punta ako. Tingnan niyo ako Pagpasok ko sa classroom, tiningnan ko lang silang lahat. Nakatingin sila sa akin ganyan. Tapos, grabe yung mukha ko. Lungkot na lungkot ako. Bakit? Religion teacher. Tapos, ano yung ginawa niyo? Di ba? Yung mukha ko lang said everything. And then I just looked at them and I said, sino may gawa nito? So ngayon, makikita mo, nagtataasan na ng kamay, isa-isa. 5 estudyante.
Tapos sabi ko sa kanila, stand up, follow me. Tapos sunod sila sa akin sa baba. Pinresent ko sila sa principal. Tapos umalis na ako. After many days, they were told to pay for the whole thing. Pinagbayad sila, sinira nila eh. Tinanong ko sila. Di ko na tinanong, anong nangyari sa inyo? Parang nalalaman ko na eh. Mga kabiru-biruan lang, yung joke time. What a joke time? Ginagawa niyo ba yun? So tinanong ko sila, ba't kayo umamin? Nung tagal kayong tinakot, di kayo umamin. Bakit kayo umamin sa akin? Nag-usap ba kayo? Alam mo sagot nila? Sir, hindi. Tahimik ka kami the whole time. Ba't kayo umamin sa akin? Alam mo yung sagot nila? Kasi ikaw na yun, sir eh. Ikaw na eh. Iba ho yun. Iba pag kayo na. So talagang, nakita mo yung pinundar ko sa kanila? Trust, care, before you confront. Ako'y talagang umamin. At alam nyo, iyak ako nung graduation. Bakit? Gumraduate silang 5 pa rin. Gumraduate pa rin silang 5. Tapos yakap sila sa akin pagkatapos ng graduation. Pagkatapos namin mag-iyakan, pinagbabatukan ko, ano gagawin niya sa college? Ha? One of them, I saw him again after many years. Wow. What a transformed man. Lapit sa akin eh. Sabi ko, hindi kita makakalimutan. Ano ka? Kala ko nakalimutan niyo ako, sir. Hindi pwede. Tapos lapit yung misis. Ikaw pala si Mr. Gogna. Yes. Grabe ho ang ginawa niyo sa asawa ko. Grabe ho. Sabi ko, mukha nga eh. Mukhang formal na ngayon eh. Dati mukhang ano to eh. Animal eh. No? Ibang iba na. Ibang iba na ho. You just care for them. That is what the feast is. That is what Jesus has been doing. In the parable of the prodigal son, the older brother didn't like to pay the price. No way. Akin yan eh. But there is an older brother who did pay the price. And he is our older brother, sent by the Father to rescue us and bring us home. Hindi siya nagbayad ng calf, ng pinatabang guya. Siya mismo ang ibinayad. The price was paid by His own life, sacrificing Himself on the cross. That is who your Jesus is. That is who He is. As we worship Him today, I want you to remember the mess in your life. It's messy. Gulo ng buhay mo. May problema ka, may kasalanan ka, may paulit-ulit kang ginagawa, nasa sitwasyon ka ng kasalanan. I want you to remember that. And I want you to allow Jesus to love you in your mess. He will not love you when you get out of your mess. He loves you there. Dumidikit. Yun ang Diyos. And He is inviting you to sit around Matthew's table. Share a meal with Him. And share your friendship together. Because only His love will heal you and change you. Trust in His love.